Tagalugan, Gintaan, Himay Kalunod. Ano pala kalano? Sorry. Sabi mo yung pangalan ko. Isang mapagpalayang araw sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Ngayon ay ika-26 na taon ng paggunita sa araw ng kalayaan. Pero tayo pa talaga ay ganap ng malaya. Sa aking pananaw, ang ating giniginita ngayon ay isang buwan na kalayaan. Hindi natin tunay na nakamtan ang kalayaan mula sa mga kolonyalista, mula sa mga mananakop na sinusuportahan ng ating pulo na pamahalaan. Nakita natin ang mga nangyayari. Sa bawat sulok ng bansa ay mayroong pogo. Nakakatawa na ang mismong mga lokal nating ekutibo ng bayan ay sila ang kakutsaba. Yung nabalita natin kay Alice Guo, ito ay tinatawag natin just a tip of an iceberg. Patikim lang to. Pero sa katotohanan, ang ating bansa ay unti-unti nang sinasakop ng bansang China. Ginagamit nila ang mga pogo buildings officer. Katulad nakita natin sa Pampanga, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Warak Pampanga. Sa Warak, Pampanga. At Bamban. At makikita din natin ito sa Cavite. Nakakapagtaka na ang ating National Defense, ang ating Department of National Defense ay parang takot na galawin ang pogo ng Cavite. Ano kaya ang dahilan? Alam natin ang tunay na nangyayari. Alam natin na nakapara na napakarami ng PLA dito sa ating bansa. Subalit, paglintapi po sa mga kapulisan na ang ating pinag-iinitan ay mga aktivista. Pero wala tayong lakas ng loob na sakupain, banggain ang mga mananakot na mga utsik na yan. Sa Batangas ay talamak ang paglabag sa karapatang pantao, militar at kapulisan. Ito ay pangkaraniwan ng nangyayari. Dinudukot, pinapatay, sinasampahan ng gawa-gawang kaso. Dahil ang mga tao na ito ay naghahangad ng para sa kapakanan ng taong bayan. Pero bakit ganito ang nangyayari? Ang ating tinatawag na tagapagtanggol ng taong bayan ay siya ang umaatake sa taong bayan. Gano'n na karami ang nakulong, gano'n na karami ang mga desparasidos o nawawala, gano'n na karami ang sinampahan ng gawa-gawang kaso na natisbis naman dahil napatunayan na ito ay mga sinadya lamang ng mga alagad ng bulok na ating pamahalaan. Si Marcos ay hindi katulad ni Duterte.
Hindi siya mahilig magbura. Bukas siyang mabait. Pero alalahanin natin na siya, Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. At ang Armed Forces of the Philippines ang siyang gumagawa at lumalaban sa napakaraming karapatang pantao. Ito ay isang command responsibility. Hindi pwede natin itanggi na walang kinalaman dito ang Pangulong Marcos. Tayo ngayon ay umaalala ng isang huwad na kalayaan. At tayo ay pinangunguluan ng huwad na pamahalaan. Bakit ko sinabing huwad ang ating pamahalaan? Ang ebidensya, ang patunay na nangyaring dayaan 2022 ay nariyan lahat ang ebidensya ng pandaraya. Pero ang COMELEC kasama ang Supreme Court ay nagbinibingihan sa mga katotohanan, sa mga ebidensya na si Marcos at si Sara Duterte ay hindi totoong inihalal ng taong bayan. Ito'y aking sinasabi, maaari akong sampahan ng kaso kung ito ay gawa-gawa lamang. Pero ako ay nakahandang humarap sa korte at patunayan ito. Bakit nangyayari ito sa ating bansa? Ano ba ang ibig sabihin ng demokrasya? Sabi doon sa wikang Ingles, it is a government of the people, by the people, and for the people. Pero ang gobyerno ba na ito ay nakikinig sa inaing ng mga taong bayan? Nakikita ba natin na sila ay naglilingkod ng totoo sa ating mga kababayan? Confess po tayo. Sa ating kapulisan ang dalawa ay to serve to serve and protect who? Simula nung umupo si Marcos, Nasa harap kami si Marcos Jr. nagsulputan ang mga Panginoong may lupa, mga landlord. At ang mga ibinahagi nila sa mga mamamayan, yung COA, ay kanilang binabawi at inaangkin. Ito ay nangyayari sa Sonda Rojas, sa Nasugbo, Batangas. Ito ay nangyayari sa lupang Tartari ng Cavite, sa lupang Ramos, at sa Lipa, Batangas. Bakit napakataas na loob nila ngayon na ang mga tunay na mga tenant ay palayasin sa lupain? Alalahanin natin, nung tayo ay sakupin ng bansang Espanya, ang lahat ng lupain ng bansa ay inari ng hari ng China. Dito nagsimula ang mga inkumyenta hanggang sa ito naging asenta. Tayo, ang pagkakasakot sa atin ng Espanya ay pinili ng Amerika. Pero nagkaroon ba ng pagbabago? Wala din nangyayari. Ngayon ang ating mga magsasaka ay nagsasaka sa lupa ng may lupa. Walang sariling lupa. Alam ba ninyo na nasa 80% ng ating mamamayan ay mga magsasaka o konektado sa pagsasaka. Pero ilan lamang ang tunay na may lupa. Ito ay minana natin sa mga Kastila,
sa mga Amerikano. At ngayon, sa charter train na kanilang isinusulong, binibigyan nila ng kapangyarihan ang mga dayuhan na magmayari ng mga negosyo, industriya, at maging sa mga lupain. Tayo ay magiging squatter na sa ating sariling bayan. Noon, ang mga bayani na ating kinikilala ay nagbulis ng buhay para sa ating kasalandan. Pero anong ginagawa ng kasalukuyang pamahalaan? Tayo, ang ating bansa, ay pinagbibili sa mga dayuhan. Ito pa, ang tinatawag nating likod bayan. Ito ba ang inihalal ng taong bayan? Alam natin, hindi sila inihalal. Alam natin na sila ay nandaya lamang. Pero, mga kapatid sa kapulisan, sana bigyan nyo ng kaunting pagtitimbang. Unawain nyo, bakit may mga aktivista ayaw ninyo ng rebellion? Kung bakit ginawa ang NPSL Cup? Kung bakit ginawa ang Anti-Terror Act of 2020? Pero gusto kong ipaalam sa inyo, kung hindi nyo pa alam, na ang mga batas na ito ay isang batas na paglabag sa ating saligang batas. Ito ay mali. Ito ay paglabag sa ating mga karapatan. At tayo ay magpapatuloy na lalaban para sa katarungan, katotohanan, at kalayaan. At ang bansang China ay ating palalayasin. Wala silang karapatan na manatili sa ating bansa. Sir, 5 minutes. Maraming salamat. Maximum bell na. Maximum bell. 5 minutes.